Hello, hello mga Lodi, mga idol and mga beshi! Kamusta po ang araw? Ayan, nakapag-dinner na po ba ang lahat? So anyway, i-flex ko lang po yung tanong ng bago nating kaibigan. Nandyan po sa screen, nababasa niyo po yan. Ano ba yung mga signs or sintomas na meron akong cancer, no? Actually, bago ako na-diagnose na meron akong cancer, wala talaga akong idea ni sa panaginip, hindi ko talaga hinangad na magkaroon ng cancer or hindi ko sukat akalain na magkakaroon ako ng cancer. So anyway, that was July 2022. Ang nakakapa ng aking bukol sa may breast ay ang aking asawa. So yung bukol niya is irregular ang shape, hindi siya eksaktong bilog at hindi siya mubabol. So hindi ko siya pinansin, binaliwala ko siya dahil akala ko normal lang yon dahil tayong mga babae kapag nagme-mens tayo, 'di ba, may paninigas ng ating breast at saka may konting pagkirot, no? Not only paninigas but also feeling natin mabigat yung breast natin. So hindi ko inintindi. Pagdating ng August, ayan na. Medyo yung lump na yon lumaki at sad to say, nagkaroon na ako ng kulani sa kilikili. So doon na ako na-alarma. So ang ginawa ko, ayan, browse dito, browse doon. Ano yung mga signs na mayroon kang cancer? Naku mga besh, tugmang-tugma. Hindi gumagalaw yung bukol. Okay? Ano pa, irregular ang shape. O di ba? Nagulantang na ako mga lodi sa akin na research sa Google. Eh di yun na nga. Pagdating ng November, pumunta na ako sa OB-GYN, no? Actually, wala pa akong request ng doktor, nagpa-ultrasound na ako dahil talagang hindi ako matahimik, no? Hindi ako matahimik during that time. So, inunahan ko na yung OB. Ako na mismo ang nagpa-breast ultrasound sa sarili ko. And then, lumabas nga dun sa result is BI-RADS 5, suspicious malignancy. Eh kapag nabasa mo yung word na malignancy, definitely cancerous yun. Eh di na-alarma na ako ng gusto. Talagang hindi ako makakain, hindi ako makatulog, wala ako sa mood. Ay nako, talagang I was very, very depressed, stress, lahat na lang ng emotions, halo-halo ng mga panahong yun. Eh di pagdating ng December, nagpa-check up na ako sa surgeon. Ayun. So pinaliwanag ng surgeon na ganito, ma'am, kailangan mo ng ganito, magpa-check up ulit, magpa-ultrasound, and then pag nakita sa ultrasound na cancerous nga yung iyong bukol, kailangan na nating magpa-surgery. Yan, papatanggal daw yung whole breast, no, yung buong breast. Eh dinaloka ko, no. Ngayon, habang nagtatanong ako ng second opinion, third opinion ng mga doktor, napipil ko na may pamamanhid. Nagkaroon ako ng pamamanhid sa braso at saka sa likod. Feeling ko ngalay na ngalay ako. No? Feeling ko ngalay na ngalay ako, tapos namamanhid yung braso ko, pati yung likod ko. Yun yung mga signs na meron kang cancer. Yung breast ko naman, as in normal, no? Pag tinignan mo siya sa malayuan, wala siyang sugat or anything. Pero meron, pag kinapa mo siya, dyan mo lang malalaman na merong lump na namuo. No? Pero normal na normal siya, as in parang walang cancer. No? Hindi naman siya totally masakit. May pitik lang, may kurot lang, may sundot lang ng kirot, pero madali na mga nawawala. Kaya hindi ko sukat akalain na cancer pala yon, no? So, ganun lang mga lodi, mga beshi and mga idol, ha? Basta naramdaman ko yung pamamanhid sa buo kong braso, and then sa likod, ganun din namamanhid. Tapos sa breast ko, may konting pitik, may konting kirot. Tapos, yung bukol, hindi siya gumagalaw. Tapos, irregular ang kanyang shape, no? Yun yung mga signs na meron akong cancer. Ewan ko lang po sa iba, ha, kung ano yung mga sintomas nila. Pero sa akin po, yon ang aking signs na meron na pala akong cancer. Ayan, basta always remember mga beshi, ha, if meron kayong nararamdaman kakaiba sa body nyo, in any parts of your body, may nakapangbukol or what, basta may sumasakit, better na magpa-check up
prevention is better than cure. No? At kung ano man ang maging resulta, just accept it. Acceptance is the key. Bye-bye! Enjoy your meal!